gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagbakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maumatan sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Natuntag na sa Bantay Radio Cebu, alas 12:04 sa kauntuhon. This program is produced to help our listeners understand the law and their rights through public legal education. The advice shared by Attorney Miko is meant to guide and inform based on the details sent to the program. However, every situation is different and may require closer review of documents or evidence. For formal legal representation or specific cases, we encourage you to personally consult a licensed lawyer. Kagalan maing udtog, maing pagpaniudto, at least din sa Pilipinas, kay madungog man punta sa ubang mga lugar nga gabi iron. Sa Pilipinas, maing pagpaniudto, and the rest of Asia tingali, abo parehag timeline. Niya nasab ning atong tulumanon, inyong tulumanon, ang balaod ug ang katawhan. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 20 na sa buwan sa Mayo 2026. Sa musunod nga usa ka oras among dalhon sama sa naandan diha sa inyong tagsa-tagsa ka nahimutangan ron kining atong mga hilisgutan, mga atong i-discuss sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Ug sama sa naandan inyong mga alagad nining maong tulumanon. Ako si June Carillo. Kusab ang inyong abogado sa Kahanginan. Ako si Attorney Michael Miko Sanchez Sabalero. Attorney Miko, kagahapon fruitful kaayo ang atong pagpakigtagbo uban sa daghan nga mga vloggers, no? Lain-lain ang ani nila, vlogger with a V as in victory, naapoy vlogger as in B as in boy. Unya, lain-lain. Doon na pareha na sila nga mag-broadcast or mugamit sa social media nga naapay mga influencers, content creators. Daghan silang lain-laingan, but ang common yung kayo nga vlogger. Mga vlogger ni sila. Unya, kuhan kayo, enlightening ka itong atong exchange. Uban nila, may tungod sa, nigamit naman ta social media. Sa una, sa karaan nga Bantay Radio, traditional man tong radio lang. Dili makita, madungog lang ang tingog sa mga broadcaster. Apan karon
nining ato ang gihimo kombinasyon na ni sa social media ug sa traditional media. That's why murag nindot kayo nga daghantang nakatunan Sakto may jud, Sir tungod John. sa paggamit sa social media. Unya kining mga vloggers nikatap man ni ron sa kuan Attorney Nico kanang ato sa tingali daan nga ikuan i-mention ang ato mga vloggers kinsa to dito gahapon sila Idol Idol food trip. Daghan ubay-ubay dito, Sir Oo. John, no? Daghan kitag mga Uban pa vloggers. nga mga kuan, mga barkada ni Fred. Kinis Fred ay hilom-hilom lang ni daghang kaning amigo nga mga content creators. Kinintig andam sa atong mga balita si Fred ug atong katimbang sa nakalain-lain nga mga gimbuhaton dinhi sa Bantay Radio, sa Lacto Puffy ug sa ASI Laboratories. Ato ning hatagag maayong daghang credit si Fred Litihiyo. Litihio. Fred, shout out. Samot ka kasikat ani. Attorney, kaning mga vlogger doon na ba'y balaod nga nag-govern sa kalihukan ini or better still content creator na abay mga balaod or govern ra ni siya sa balaod gihapon sa mga sama nato nga diha sa traditional media unya usahay o matag karon og unya susceptible sa kanang kaso nga libel. Okay. Kani manggong ato asang iko ano. So ato sa nang differentiate, Sir John. So natay mga association or mga laws nga with respect to broadcasting. Okay. Unya ang kaning mga content creators as of now, wala pa jud sila ay hard set nga rule or hard set nga law that is focused towards them. So karon medyo ang ato ang content space, no? Atong content creation nga space medyo free flowing siya. Free flowing pa. So wala pa jud gaingon nga a content creator is defined as this one or kanang mangingana. Pero kuan sa Sir John hinoon, although they are free in so far as the definition or the space is concerned, no? Naga pa yung mga balaod nga applicable sa ilaha. Covered gyapon sila kay they are also like us communicating to a great number of people to the public to mo nang gitawag og mass communication. You communicate to the masses. So govern gyapon sila sa kanang mga dili pagamit og foul language kanang dili, labi na kay mo pakita man sad sila mga video dili malaswa nga mga Yes. video. Ingon na. Pero nasa na ko answer yun ha, kay lahi manggod nang moingon ta og kanang sa digital space, no? Kaning in the international sense, ang kaning ato ang balaod sa digital space medyo evolving pa, no? So what mga media sites, no, sama sa Facebook, sa kanang Twitter, Instagram ug sa kaning X naman ang Twitter ron, X, Kini mga platform. mga platform, no? Instagram, IG, TikTok. What they do is they have kanang intrinsic nga laws, no? Unsay pasabot nako ana mga community guidelines, no? If na sense gani sa kaning community or kaning AI nila nga optimizer, ma-sense nila nga uy murag ni sipiat man ni sa community guidelines, automatic din na sila mo intervene, no? Kuha na usa na sa mga safeguards nila. Safeguards, yes. Apil na sa kanang gitawag nilag algorithm. Sa algorithm. So, mo sa na Sir Jun nga despite there being no kanang definite law insofar as content creators is concerned, ang community sa international sense naghimo na og balaod sa ilaha. They are policing their own ranks. Yes. So, ilang gidisiplina ang ilang mga subscribers, ilang mga followers. ang challenge ng jud ana Sir Jun, no, kay kani manggong ato lang ning i-deepen gamay atong discussion bahin sa kaning opinion versus fact. Kana. Opinion versus fact niya. Labi na kaning atong mga content creators, if daghan kay silang mga followings, they run the risk, no, of misconstruing certain opinions as facts. Mauna. So mo nang medyo usahay mo sa siguro ning resulta sa itong nasa drone nga medyo divided. Usahay puli-puli ma-interchange nila. Kay bisan sa karaan nga pang broadcast sa radio, Attorney Miko, gi-differentiate magina nato, doon na magi-distinction sa unsay balita,
ug unsay opinion o komentaryo. Ang balita is reported as they happen based on facts. Unsay 5 W's and 1 H. What, why, where, when, ug how. So mao na dili nimo pakapinan, di nimo pakuwangan kung nag-report kag balita. On the other hand, kanang opinion kaugalingon na nga una-una sa komentarista o sa newspaper pa maglilindog or kanang columnist mao man ay tawag sa mga komentarista sa print media. Sa broadcast media, commentators. Now, opinion na nila. Apan ang balita dili mahimong sagulan nimo opinion. Magbalita sa ka and then you might just comment on that later on. Dili kay sa pagbalita nimo imong komentaryuhan dayon. Mayon ka nga gisugda na ang example, sugda na sa Senado ang paghusay sa impeachment case batok ni VP Sara. Dapig ra ba kayo ni mga senador? Opinion na to nimo ha. Katong gisugdan balita to niyong umusugda na ang impeachment trial. Pero moingon kang dapig ra ba kayo ning mga senador ni VP Sara? Komentaryo naman to, dili na dapat nimong isagol. Sakto dyan na, Sir John. So, kita man sad good, isip mga viewers, no? Usahay ma-misconstrue na to ang asa jud ang facts ug asa jud ang opinions. So, mo nang usahay nga there might be some implications nga, uy, murag kanang mao day din ni hitabo bisag mo na daytoy opinion, no? So, sa opinion sa katong specific content creator. So, kinahanglan atong edukahon ang atong mga atong audience, no? Ang mga viewers, ang mga listeners, kinala maedukar sila kay aron dili ang tumong manggod sa media nga makahimo tag muhatag tag unsay husto so that with those nga ilahang madungog or makita, they can make informed decisions sa ilang kinabuhi. Sakto dyan na, Sir John, no? So, ang kuhan dyan na to is that we need to inform, we need to kanang have a proper discourse siguro para sa labi na sa to ang programang ang balaod ug ang katawhan, Sir John, nga we have discourse nga naay relation sa law ug its interpretations. Mao man guni ang advocacy nining atong programa nga bisan ginagmay lang tampo ta ba alang sa kasayuran sa publiko may tungod sa balaod. Sakto, Sir John. Yeah. Nindot sad kay na kay the way we do our program sad kay moingon tag na school of thought ang kani, nasa school of thought ang kani. So asa man ta mo decide, no? Ang mga magbabalaod ron na busy lang tingali sila ining impeachment niyang uban po na busy pod pag susi o kanus aman mapadayon ang investigasyon may tungod sa maloso nga mga flood control projects nga dagko kayong kwarta ang usik atong buhis na busy pero daghan kayong gareklamo wa gani ni agad og partido Attorney Miko daghan nagreklamo congressman, senators and the other public officials may tungod ni ining gitawag og fake news. Kana bang balita or article nga dili tinuod apan gi-publish. Sakto. Naa diha na mabasa, makita nato. Dunay mga paningkamot maghimo kuno sila balaod to curb aron mahunong na ning mga fake news. Mausad na ako ang panawagan unta, Sir John, no? Nga kanang maklaro lang jud ding fake news kay subject man gud kay nig ilis-ilisan. Ang kuan labi na sa panahon karon nga nanay artificial intelligence o kaning na. AI, no? Kaya mura na gyud tinuod. Mura na gyud tinuod nga natoy kas-ang nakita nato sa AI nga ga-wrestling na jud daw ang kaning usa nato ka senador, no, nga nadagma. No? So mahug siya kanang dangerous kay siya sa ato ang community labi na if di siya ma-identified as AI or di siya ma-identify as proper nga news. So mo jud nay dapat jud nato alihukon. Misleading man gud kaayo. And kanang kami sa una Attorney Miko, magilty mi kon makabalita mi og sayop. Gitawag nag-blunder, no? Nga na kanang sa Tagalog pa na kuryente. Panalitan mo ingon nga for example, dunay na disgrasya nga sakyanan, bangga unya
patay yun ang 7 ka pasahero. Mm. Unya, ang tinuod di ay, igo lang sila nga na-injured, wagin mamatay. So, unang iyon, imo magipatay itong mga pasahero nga injured naman to, aman mamatay. So, kanang ingon ana, kuana makauuaw na para Sakto, para sa usa ka media practitioner worthy salt. Yang kanisang kaning misinformation man good kay dako kay ni nga problema jud no. Daghan kay tao mga kaigsunan natong mo action based on false information, on fake news. Nya usahay kanisad mga fake news hinunta, agresibo na kay ta sa tong baruganan, pagtan-aw day nga to ay di day mao day. Sayop di ay. Inigahuman, ignore na lang, dili na lang magisgot. But the damage has been done. Yes. Oh. So tingalig na anay nakatuo adto niya, wa nakapaminaw pagbakwi nimo adto. So kinahanglan lagi nga mo bitaw nang dunay ethical standards, ha? Dunay ethical standards sa journalism ug sa broadcasting. When so far as news reporting is concerned. No? So, kani manggong ato ang content creation nga space, no? Not necessarily news lang alone. Nasa ni entertainment. Mga entertainment, For example, katong mga vlogger, kasagaran na to mga food vloggers kanang ang ilang niche, ang ilang target audience kining mga mahiligon sa lain-laing mga pagkaon, no? Lain-lain nga mga putahe, kunya sa lain-lain nga mga lugar. Now, mo bito tong at one time gahapon akong gi-example nga bisag unsa pay imong content basta kinahanglan nga doon na ginay kamatuuran because if we promote, we advertise, there should be truth in advertising. Sakto jud, Sir John. Panalitan mag-post ka diha, ha? Wa ko mag-ingon nga naa ni. Mag-post ka diha nindot kaayo nga na bag-ong restaurant sa for example diri sa Tuburan. Ang nanag-iya ini kini si Kinon Sinisa. Yeah. Bag-o kuno ning nakadaog og luto niya nag-open og lamian kayong restaurant. Kung dakat naay picture sa fasad sa restaurant nindot kay porma, yan siya. Mao ni so far, moingon din ang vlogger panalitan. So far mao ni labing nindot nga restaurant, labing lami og mga putahe, nya limpyo kaayo. Pero inig-adto na dito sa mga katong na-attract ba sa iyang vlog. Purti man ning ugawa. Kay Skinon, wa di ay siya magsweldo og janitor. Nagtipid sa day siya. So, ingon na ba? Wa na truth ang advertising and that affects the credibility of the vlogger. Sakto sad na. So, let's put it also on a more kanang nationwide context, Sir Jun, Okay. no? Kaning labi na sa tong mainit kayo na to nga diskusyon bahin sa president o sa vice president na tong impeachment. What if di ay nga naay mga content creators or nga kuan nga nagpalatag silang opinion ngadto kakabawta that is not legally correct. Kana lang nga kuan, kani mo affect gini. Kanang moingon nga pabor gini si Vice President Sara kay kanang majority 12 sa tanan nga mga justices sa Supreme Court tinudlo na sa iyahang papa kato ni Presidente Digong. As if nga imo nang gi-judge, no? i-prejudge ang mga justices sa Supreme Court nga bias sila. Kay tinudlo sila ni kanhi Presidente Digong, sumulaban gid sila. And what will that cause, no? That will cause kanang unrest o kaning unsa tawag Muhagtangan o pagsalig ang mga tao sa atong mga institusyon. Labi pa sa Supreme Court, which is the highest court of the land. So mo sa na nga dangerous sad kay na siya nga ingana nga if we allow this to remain unregulated, Unchecked. unchecked, no? Yeah. Ang ato lang sad para sa dugang informasyon sa tong mga kabantay, ang kaning ato ang content creative nga space, no? Usab atong balikon naa siya sa specific guidelines, no? Nasa mga community guidelines nga dapat nila sundon, intrinsic ni siya, so nay lahi-lahi nga guidelines ang Facebook, ang kaning Instagram, ang kaning TikTok. Pero in so far as our law is concerned, no, kani atong balaod sa Pilipinas, wa pa jud tay ingon hard set nga definition. Wala pa, no? Wala sila'y recognized benefits or wala sila'y recognized nga mga limitations, so to speak. Hinaut-unta na mapanday nga balaod na may daghang mga batan-on ron diha sa Kongreso na kana sila mag-research ug unsay maayo
Patabang sila sa mga computer savvy, ng mga suhito kay computer, ug unsay mga trends. Magpatabang ba sila sa mga kaning naa na gid manginabuhi bitaw sa social media kay suhito kay na sila. Sakto. Nya, ato lang sa dining i-share sa insofar sa itong mga kaigsunan, no? Nga mga kabantay nga content creators, ato lang sa dining i-share, Sir Jun, no? Natay kaning at for there's so far, no, na yung mga uban laws nga is applicable but not directly, no? Unsay pasabot na ko ana, sama aning Cybercrime Prevention Act of 2012, no? Okay. RA 10175. Pindot sa nangisgutan ng cybercrime. Kaning Sa ato- mga usually mga libel, mga false accusations nga that is done through an online means. Mao na, kana nakahimo kag krimen, nakalapas ka sa balaod, nakabuhat kag krimen by the use of Online. kining cyberspace, kaning World Wide Web. Nasa tayo usa ka lain nga balaod, Sir John, nga kaning Data Privacy Act of 2012, RA 10173, no? Wala malibog sila nga nung i-blur ang naong sa mga sa una dili man i-blur ang naong Post man ditso, Post man na nga kani hinoon i-qualify nga suspect. No. Apan karon violation na sa Data Privacy Act kana mga bata ipakita ang naong. Ditso dayon, So that's why ikuan din siya i-flag din siya sa Facebook, no? Kanang eksama nato sa Facebook nga ikuan din siya. No? Kani mga fake accusations plus pa jud the publication of private addresses or information, no? Morning Data Privacy Act. I-publish nimo ang address bisan og do na to si right to privacy nga di unta may bawan niyang address, may bawan na lang noon. Nya ang kanisan daing usa ka balaod, Sir John, nga very relevant, no, sa anong mga content creators nga endorsers, no. Kaning Consumer Act of the Philippines. Okay. Kaning Consumer Act of the Philippines manggod, it regulates kaning false advertising, deceptive marketing og misleading nga product claims. Mao na. So, kung panalitan sama sa atong example ganina, Sir Jun, no, nga nay restaurant nga nindot daw kay istanan, limpyo daw kaayo, Perti ning batiag sudan. pirti day batiag sudan. Limpyo lang sa fasad pero sa sud hugaw Hugaw. kayo. So kay ana, unya they use that as a means for advertising if it is distinguished, if it is identified, no, to be false advertising, then liable sad sila sa Consumer Act of the Philippines. Naanay mga silot, Attorney Miko? Yes, nanis na yung mga silot. Ato lang siguro ning hisgutan sa on a deeper note kaning Consumer Act of the Philippines kay daghan. Sige. Kaning provisions. Sige. Okay. Bueno. Mupadayon ta sunahan apan sa ikaduha na nga segment sa atong tulumanon, maghisgot ta og bahin sa label. Pidig sa libel. Hisgutang libel. Hisgutan nato bahin sa label. Ang karaan nga label murag ang 1 count 10,000 ang piyansa mao ba kagyapon ron. But kung cyber libel 15. Mas taas. Ato tingali nang i-distinguish og atong ko anong ngano man nga mas mahal man ang piyansa pananglitan na cyber libel ka mas mahal kaysa katong libel lang nga diha sa traditional media. Apan kana human lang sa mga pahinumdom. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi
Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopafi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopafi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopafi Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopafi Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. At untag na 31 minutos na humanulabay ang alas 12 sa kaudtuhon. Naminaw og nagtanaw ka sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan pinagi sa Facebook Live ug ingon man sa YouTube channel nato nga Bantay Radio Cebu. Unya nadungog punta at the same time sa 98.1 FM, DYPS BT Radio Tuburan, 107.3 Real Radio Toledo City, sa 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan Toledo City, o sa 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan. Attorney Miko, padayon na ta sa ikaduhang segment sa atong tulumanon. Yes, Sir Jun. Okay. Muhisgot ta may tungod sa libel o cyber libel. Oh, naay duha na ka klaseng libel ron. Sa una, libel ra kay dili pa man uso ang social media. Karon nga nauso na ning kuan, nauso na ning social media, doon na po'y cyber libel. O sa to'y balawd, Cyber Security Act. Cyber Security Act lahi to. Data Privacy Protection Act. Oh. Data Privacy Protection Act. Unya naay cyber libel. Naay sa cyber libel. Pero kaning balaod sa cyber libel, Sir Jun, mo ni siyang gitawag nga cybercrime. Mo siguro na gipangita. Cybercrime Prevention Act of 2012. Usala na sa mga crimes using the cyberspace kay may mo masad trafficking. Nasad. Mga cyber content-related offenses man na siya. So, daghan ni sila classifications, no? Murag taas-taas yun nga discussion. Taas. Ato lang tingaling i-shortcut na limited to katong cyber libel. Significant lang kayo. Sa cyber libel. In relation sa itong mga kaigsuunan nga mga content creators. Okay. No? So, ang kaning cyber libel, Sir Jun, kay essentially, it's the commission of libel
through the means of a computer system. Or any means nga kanang ma-device in the future sama sa cellphone, no? Pwede na cellphone. Now, ang kanimangong libel by its definition, para lang sa dugang kasayuran sa itong mga kabantay, a libel is a public and malicious imputation of a crime, no? Public and malicious, importante kay na siya, public and malicious imputation of a crime. Kung dili public, panalitan, usara ka tao imong gisultihan, dili na libel. Dili siya mahong libel. Pero daghang mga tao imong gisultihan, unya, gamit pa ka sa cyberspace, cyber libel. cyber libel. Kay kaniadto man good Sir Jun, ang kaning ato ang we have to remember, ang kaning ato ang revised penal code na early 1900s pa ni siya. No, dul-dul pa sa mga Espanyoles, no, nga panahon. So, ang kaning iyahang mga crimes nga ri sama sa kanang mga arresto mayor, no, prison correctional, reclusion perpetua. Kinatsila pa. No? So, medyo karaan na jud ni ang ato ang revised penal code. But by its definition, balik lang ta, a libel is a public and malicious imputation of a crime, vice, or defect, whether real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance, no, tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a person or blocking the memory of one who is dead. So, taas siya. Kuan ha? Dishonor, discredit, or contempt. Sa ato pa, pakauaw yun. Pakauaw. Pakauaw. So, taas man dito siya, Sir John. Ato lang itong i-simplify. Sige. No? Kung naiusa ka katao, no, nga naghimo og public og kanang sa iyahang intentions, no, nga ikadaot sa usa ka tawo to cause dishonor, discredit, or moto ikauaw sa kaning tawhana, and they did so with such malicious intent, mahog ni siya og crime of libel. Kanang malice, unsaon na pag-prove attorney? It is presumed, no? Presumed. Malice is deemed presumed sa kaning imputation. Malicious na ikaw nga gipasinginlan mo prove nga dili. So, natay kuan nga ni every defamatory imputation is presumed to be malicious even if true, no? If no good intention or justifiable motive for making it known is shown, no? Sa ato pa, ug muingon ko nga ikaw congressman nangawat ka, nag-impute ko niya crime, nangawat. Bisag tinuod pa, posibleng malibel ko. Posible. Posible. So mo nang careful jud kay ang atong mga radio broadcasters as well as our content creators in so far as navigating these imputations. Matngunan gyud na to. Yeah. Kanilang mga exceptions nini kanang sama sa tong example nimo ganina Sir John nga private kung panalitan usara ka tawo akong kitara o nagstorya ta. Nagmarites lang ta. No? And to another in performance of any legal, moral, or social duty. So, unsay pasabot ana? Kanang pananglitan sa tong session sa Congress. No? Example lang na siya. Kung naay mga malicious imputations that is stated in line of Congress, but it was done so because of their duty to investigate, then dili siya mahulog nga punishable under libel. So, dili sila liable for libel sa ingon ana nga circumstance. Now, kani sad importante nga exception sad para mahibaw-an sad sa tong mga kabantay, no? Kaning exception number 2, which is a fair and true report made in good faith without any comments or remarks, no? Of any judicial, legislative, or other official proceedings which are not confidential in nature. No? Exception Exceptions, yeah. So, essentially, a fair and true report made in good faith without comments or remarks. So, unsay pasabot ni ana kung maghimo ta og mga news articles no, or news reports. Fair nga reporting. Maghimo tag news reports. Or any, napay ikakuan pa dyan or any statement, report, or speech delivered in said proceedings nga kanang public. So kung panalitan na kay statement nga to, nag-public speaking ka, o niya naay nadakpan nga, uy, kuan maday ni siya, no? Igo ra siya ni report, no? Ang kaning ato ang media man or ang kaning atong content creator cannot be liable based on the report of that person's statement. No?
Okay. So mahog na siya di man ni siya the right term, no, but matod sa ato ang kabantay fiel, ang iyang gamit kuno ani hearsay. Hearsay. Pero sa legal context mga kaigsunan nato mga kabantay, di jud na siya matawag nga hearsay. Lahi na siya ang definition sa hearsay sa mata sa balaod. Okay. So kana exempted from liability gyapon siya. Yes. So ato lang balikon mga kabantay, dili mo as a means of exception, if there is number one, di mo mahug og liable sa libel, kasong libel, if it was done through a private communication and it is a fair and true report made in good faith. No? O kanang moingon lang kag wa ka mo impute og crime niya. Pero tungod kay naglagot ka niya public, gamit kag cyberspace, gamit kag internet, gamit kag microphone. Unya moingon lang ka nga baga gina siya naong dili na libel. Depende sa konteksto, no. Kay kani magong kay wa man kan impute og crime niya. Dili sad kay ang kuan man gud ana Sir John, kay kung moingon kag di not necessarily a crime. Atong timaan ang libel banggod is of imputation of a crime, vice, defect, or any act or omission, condition, or status. No? Status that tends to cause dishonor or discredit. Murag ka to, status to. Status to, Status to siyang naong nga baga. Kaya may pag-iingnan ako, nipis kag naong. Awa siya, makas. Di na lang mo kaso, kaya wala ka ba? Buutan day kayo, Jud, no? Okay. Padayon na ito, Mix. So, muna siya. So, ang common sad nga misconception, Sir John, kasagaran sa itong magkaigsuunan, moingon nga, nanong mag-libel man ka nako nga, wa mo ko'y gibuhat nga krimen. No? Ang, para lang sad sa tarong understanding, no, sa itong mga kaigsuunan, libel doesn't necessarily stop sa kaning crime, no? Imputation of a crime, no? Pagpasangil nga nakasa ning tawhana nakabuhat og krimen, usara na. So moingon tag defect, no? Vice or defect, kanang defect real or imaginary. Kanang defect real or imaginary mo nang mahug nga baga kag naong. Ngara siya masulod. Or agoy. So kani nga mga kaigsuonan, mga kabantay nga sigig pang marites, no? Ya sigig ingon nga baga kay siya naong ati kana may ana nga statement. Mo comment ka diha sa social media. Mo comment ka sa social media, ako yaw sad, no? Kay kung mo comment, bantayan sa din natong comment, Sir John, no? Kay kani manggong say for example, dili lang ang content creator mo mo'y kuyaw kundi lihasta sa mga ning comment. So kung panalitan na content creator nga to nga kanang na say mga public and malicious statements, no, against a certain person. Human ang mga comment section sad. Grabe. Naggrabe sad, nagpalabi. Tendency sa ana, Sir John, kay it's also a public and malicious statement. Posible sang madamay sila sa kaso. Kung mutanaw ko ining mga highly charged nga mga post one way or the other, whether pabor diri sa administrasyon or pabor sa mga Duterte, ang mga mang-comment, I think they are troll kay kasagaran ko man kanang gilak man nila ilang profile. Pero grabe kayo og mga kuan, bagga kay kag naong kanang hingwarta kay ka mga ingon ana ba? Nga pakauaw na gyud. Pero I don't know, di man tingali nila na ginuton kay gingon man lagi nga kun naa ka sa government service, you should not be onion skinned. Yes, that's a jurisprudence, no? Very nicely worded nga kaso, no? Ang statement jud ana mga kabantay, kani nga tong mga liderato, no, mga government officials, dili sila angay nga dali kayo ma-hurt. No? Di sila kanang ingon nga na hurt ang feelings kunuhay. Kay ngano man, no? Nagserbisyo man sila alang sa katawhan. No? So, kuan gid sila. Susceptible gid sila nga naay mga pagsaway one way or the other. Okay, so mao din na ang libel, mao ra ba gihapon ang mga elements gawas lang nga gamit ka sa computer o sa cyberspace. Yes. Mao ra ba gihapon ang mga elements sa karaan nga balaod sa libel ug sa karon na nga
mga balaod sa libel. So, ato lang i-define no ang kaning elements manggod sa libel nga katong karaan nga RPC no atong revised penal code is number one, there must be a defamatory imputation. Okay. Unsay pasabot na to ana nga Wow. naay makakos siya og pagkauaw no. And then ikaduha ang kaning element of publication no. It must be communicated, printed or broadcast no. Oh. At least ubay-ubay sad. So kung direct communication lang kita, dili pa ra. siya public. Ah. Pero kung mudaghan na gani na siya, nga mao na din na siya masud og public nga statement no. Inining usasad kaning identification no. Lisod kay ni siya mo ni kasagaran masangit sa korte Sir Jun no. Kaning mga uban siguro nato nga marukoy sad kayo nga mga libel, mga tigbuhat og libel no. Ilang iingon nga no ako'y nadunggan nga congressman sa kaning Bukira or kaning distrituha ana. Pero wa jud niya gi-directly implicate. Kasagaran man gud sa itong mga kaigsuonan ma-confuse nga say for example nga uy nakoy kanang nailhan nga neighbor nato ha pero di ko moingon og pangan. Pero neighbor nato nga naa sa kabilang nasa sunod nga barangay sunod nga street nga ang color sa balay puwa ang color sa green. Wa ni mo hinganli pero murag maklaro na. Maklaro na. Kasagaran sa moingon ana ang ilang depensa kay anong mag-libel good taon nga wa man ti kag-ingon nga si Kinon Sinisa ni. Wa man ko ni Pero ingon ni ana. gi-describe na ni mong maayo. Pero gi-describe ni mong maayo. So in that sense pa lang masatisfy na ng element sa identification. Identification. Ang ikaupat kaning fault or malice kaning naisayop nga gibuhat not necessarily a crime but anything that can cause kanang refute sa ilahang reputation. O there must be damages, no? Damage to the reputation. Pero kung fault attorney mix, di ba katong danan man sa media mo call out og dunay fault ang mga public officials? Pero ato sa nang i-klarohon Sir Jun. Kumo kasagaran sa tong mga media partners manggod, no? Mo call out sila og fault towards a public official, Okay. no? Who is doing their job sa kaning isip usa ka government official. In so doing, kung maingon kag bati kay na imong leadership nga ra kay mao ni nahitabo, that's a fair commentary with respect to their kanang office, no? Their performance in public office. Sa ato pa, dili na siya libelous. Dili Sir Jun. Ang libelous na lang ana siguro kung pananglitan mo ingon ta, kani ang atong kuan sa unsa man ni siya, ato lang example sa DPWH, no? Okay. Ang ato ang direktor sa DPWH daghan kay ni siya kanang gipangkawat siguro example lang gipangkawat apil sa iyang mama, iyang papa, iyang kuan, iyang anak sige pangawat utrosan ni sila sa mga anak. Unya kani siya nahimo na lang jud nig kawatan. In that sense, gihimo naman siyang direct, no? Direct na siya nga imputation. So pasabot ana, wa na kaga komentaryo sa kaning iyahang performance. Personal na siya nga Personal imong na siya gisaway. nga attack. So in that sense, pwede na day na sila mabawsan og libel. So mo na diferensya. Kung gi-atake siya by virtue of his being a public official sa conduct niya, kung gisaway dili na libelous. However, og sawayon na ang iyang pagkatao personally, personal na gyud siyang gi-attack, dili na tong iyang function as a public official, mo nang malibel na. So there's a very thin line Sir Jun nga dapat yun nato mamasteron isip usa ka mga broadcasters og labi na sa tong mga kabantay nga content creators. No? Di jud nato kanang one is we make a fair and true commentary or fair and true report. And if we have commentary gani nasa siya basis. Kanang naagi basis. So, di kay pataka lang sa ka out of thin air imuha lang siyang kuanon. Pero sa una moingon sila nga truth is defense. Dili di ay kay bisag tinuod pa ng imong gipasangil, dili na maka-exonerate nimo. Dili siya mahog nga absolute defense Sir Jun nga murag moingon ka tinuod man sana bati man jud siya naong lisod sad. Kung kabaw man tang bati siya naong ayaw lang sad ipakita no. Pero katong example nako nga nangutana siya sa kuan ba? Nangutana siya nga
atong amigo bay nakauyab na kuno. Nga kita ka, oh kita ko. Yan. Unsa may hitsura sa iyang uyab? Isa. Ugwapa pa, black beauty unta. Oy. Yeah. Hindi kay di man, siya, black lang. Kuya Usad, no? So, ang kana nga example sad ato nang ikuan private to, no? Private nga communication. Private So, just say kanang libelous nga statement. Ang kana lang jud ang kuan na, say for example, other people, no, nga wa nimo gi-address ang makakita. I-broadcast na nimo, daghan na, you communicate to a large number of people, mao na na. I-publish nimo sa newspaper, na kay artikulo gisuwat, nga imong gisaway, unya dinhi sa social media or sa radyo, imong gipabati sa daghang mga tao ang mga pagpakauaw mo na posible na kang makihag libel. Okay. So, napatay laing mga elements of libel? Insofar as kato libel manggod to in general, Sir Jun. Sa So, revised penal code. revised penal code. So, ito lang balikon para sa dugang kasayuran sa itong mga kigsunan. So, mo ni siyang defamatory imputation nga makadaot sa usa ka tawo, no? Publication nga naiuban ng kadungog, identification nga kanang mailhan jud kinsa ang pasabot, no? Dili lang necessary nga moingon kas pangan, basta moingon kag katong ako ang katong tupad sa kong balay nga red og atop, no? Nya katong tag-iya ato, di maklaro na jud na siya. I-identify na gid nimo. Nya kaning fault or malice og kaning damages, no? Damage towards the reputation. Now, kanisang cyber libel manggod ang nakalahi lang niini kay naay online means, no? By means of a computer system. So kung i-add na to nimo ang katong mga elements sa libel plus computer means, no, or kaning online nga aspect, mahog na siya cyber libel. Unya kining atong mga mobile phones, kining cellphone, matawag na pud ning usa anang gitawag nga computer system. Nindot sad kay na nga pangutana, Sir John, kay gipangutana sa korte nga but naon cellphone karon kuan naman ni mga bago naman ni di naman siya makakuan, di naman siya ingon mahug nga computer kay kani adto ang cellphone kuan lang kanang kipad-kipad lang. So karon if it was used nga if a computer can access, no, if a cellphone can access what a computer can access, then mahug siya computer system. Computer system na pud siya. Sama pananglitan anang kani magong computer sa atong nailhan dunay desktop kanang dagko ba ngam gamit kag CPU. Unya dunay laptop. Dunay laptop. Parehas ni giatubang ni Attorney Miko. Doon na pag mga iPad. Unya dunay mga cellphone. Kaya to biyan timanan ha. Ang naka-statement nga rin sa cyber libel, committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. Ning similar means. Mo na ni siya ang similar tablet. means. Tablet, kanang unsa pa nay bago karon. I'm not sure if karon ang watch na ba karon makasend na ba nag-message. Kuya Usad. Computer system na po na. Depende kung makasend sila Facebook post or unsa nya. Na ba bago karon nga kasi tawag anak ka ng glasses na lang. Bago nga innovation. Grabe naman kaayo gudron ang kuan, ang technology. Nga bisag unsa na lang hapit gani tingali ka ng kaning cup na to imlag kape mahimo na sad na nga digitalized. Namo gay mga refrigerator nga digitalized, no. Kuya Usad ang kaning progress na to in terms of technology. Nindot kayo breakthrough. Although nga mo nay nakadugang sa mga kanang and any other similar gadgets, no, nga matawag nga computer system. So mahimo kang ma-label pinaagi lang sa paggamit sa imong cellphone kay diha sa social media panalitan sa Facebook pwede maka-comment diha og defamatory statements. Takto sad so na lang. Namagay uban pitik sa ref actually nay uban nga makita nako nga ref touchscreen na sila maka-access sa Facebook. Kuya kayo. Diya mo na. So, pwede sa na diha. Kung doon na gid pananglitan ba, doon na gid mo daginot ni mo og kiha og libel kay nasakitan siya
Or might be, siya wa lang, pero nauwaw siya sa pagsaway niya kay ang iyang mga anak nakadungog. O nauwaw sad sila. Sakto sad. Oh. Yeah. Nindot sad kay nang kuan Sir Jun. Nasa day ko'y gustong i-add, no? Kay kani Sige. manggong bag-ong panahon karon, labi na sa kanang gitawag nga artificial intelligence, no? AI, no? Kani manggong AI or artificial intelligence, buto naon mahog na manggod ni siya og kanang dili technically ang gahimo ani ang orga state sa public imputation ang katong tawhana. Kay ngano man ang AI naman nihimo. Mura naman yung robot god ang AI. Murag bot ba? Kanang kakita bitaw mo robot. Automatic lang kuno. Naiuban nga mag-ingon sa to ang kanang ang kanang AI dili ko pwede kuan kasuhan og libel kay buton anon ang AI may gahimo. Pero ato nang himuon, ato nang saktuhon ha kay dili na siya ing anak mga kabantay. Ang kaning AI manggod will not make anything unless there is a prompt. So gisugo na siyang tao. Gisugo og tao. So bisan pag ang AI gahimo sa katong mga ingato nga usay makita nato gaboxing na lang kuno sa Senado. Gihimo na lang kuno nga kuan ang Senado nato kanang katawanan, no? Pwede pero na sa ChatGPT. Pero kanang gikan siya og usa ka tawo. Kung nagani kaso in terms of libel nga gagamit og AI, ang dapat kasuhan ana ang ga-prompt sa kaning ang nagsugo sa AI. Sa AI. Dili ang AI itself. Kay buto na naon, artificial intelligence gani, wala siya kanang pangisip nga iyahang kaugalingon. Pero kuan siya, maayo siyang mubuhat. Kay panaglitan sa ChatGPT, kung naakay duha ka mga picture, still pictures, nya imong suguon ng ChatGPT nga, kuanan na sila nga mag-kiss. Buhatan din na niya video. Kuya, usad, no? Pwede na siya nga naon. Nya, mo sa naka-challenge karon sa kaning mga cyber-related lawyers nato. Kaya they have to classify, no? They have to differentiate. Labi na sa tong panahon karon nga wapay governing law or kanang regulating law with respect to kaning content creation. Sa akong tanaw, ako alaning personal attorney Miko, katong mga abogado nga karaan, sa old school, wa patingali kaayo well-versed aning mga balaura. Kamo nga mga batanon, ni catch up naman mo kay inyo naman ning generation, so dali ra para ninyo pag-adapt. Pero ang kinahanglan pag gani yung dugang research. Ang nakakuha sa dana, Sir John, kay there has to be sa kuwang pagtanaw, no, namang goy mga sakto nga practices kani adto, no. Ang kaning pag-introduce lang aning bag-o nga teknolohiya kaning AI, no. Mao sad ni siya ang mahug nga kanang pagpadayon na lang or pag-improve na lang sa mga practices kani adto. So sama sa kaning ato ang mga requirements, no, ato mga standard isip mga broadcaster, no. Ang the fair and true report nga requirement, no, di sa nato pasagdan. Fairness to everybody. Kuan man ginamo man ay common denominator god ganang bisan sa unang panahon sa karaan hangtod adtong mga few decades ago, wa man ginamausab nga kinahanglang kuan ka kanang matarong ka ba? Na may ethics god ang tanan, ang broadcaster, ang mga abogado, ang mga doktor ug mga engineer bisag unsa nga profession, doon na may ethical standards. Sakto jud, Sir John. And we have to abide by that to the strictest sense. Kay ngano man, no, daghan man sa itong mga kaigsuunan nga naminaw sa nato, no. Our voices, no, whether in the broadcast industry or content creators, no, can change or probably clarify and uplift mga opinions. Mao na. Kuan na kinahanglan nga mindful ta ni ana nga let us be ethical in whatever we do. No? Lain man tag linya. Doon na may ethics mga engineers. So pataka lang kag diha sa construction, civil engineering, unya. Mao bitaw na nga ang mga ethics tuwa na gikiha na ron. Unya na miligro na nga mapriso. Mga abogado nga unethical pananglitan kanang naaman mo'y balaod mahitungod sa pagnotaryo. Pero wa siya karinyo sa iyang notarial seal. Padayon lang gyapon. Padayon lang gyapon siya pang notaryo.
Nya, na ay mga lugar, Attorney Miko, nga mubayad lang kagamay, manotaryohan na ka. Matik na yun. Oh, matik na. At bang dia City Hall, amot na apa gihapon ron. Agoy. Na, magpanotaryo ka, na diha, unya, naalay mo, unsa man na imo, notaryo, sir. Oh, bilas, kwenta lang. Ang nagnotaryo ng abogado, angan, ibutang, unya, naay mo pirma para sa iya, pero dugay na ditong patay itong abogado ha. Daghan yung gingana, sir, no? So, unsao naman lang, ana? Na, most na ang kuhan nga, if we allow kaning mga ingani nga practices to persist, no? Maglisod yun ta og improve sa nation. Lisod kayo. Kaya puro na lang minaldito ang kalaki sa taktika, mga tao. Okay, so, apiki naman tas panahon, hopefully, nakapo mo og mga pagtulunan o bisag ginagmay lang ang mga kasayuran, pinagi sa inyong pagtanaw o pagpaminaw sa atong programa dinhi sa Bantay Radio Cebu, ang balaod ug ang katawhan. Og agig pasalamat sab sa among mga sponsor, ang Lacto Puffy ug ang Asil Laboratories. Hopefully, doon na natay lain pang mga sponsor gawas ni ini nga sa umaabot nga panahon. Og salamat kayo sa ngan sa tanan nga nahilambigit aron pag-andam nining mao nga programa. Kami ang inyong mga alagad sa Kahanginan. Ako usab ang inyong abogado sa Kahanginan. Ako si Attorney Miko Sanchez Zabaliero. Daghang kay salamat hangtod sa sunod gayon. Ako si Jun Carillo. Maayong hapon. Maayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching all button cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino